kailangang umanib ka para magkaroon ka ng pananagutan. Yung pagkarinig sa aral ng Diyos, nagbibigay na yun ng pananagutan. Doon sa Santiago 4, versikulo 17. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Yan, sa nakakaalam, irrespective kung kaanib ka o hindi ka kaanib, kasalanan mo na yung nalaman mo yung dapat na ganun ang gawin mo, paggawa ng mabuti, alam mo na, tapos hindi mo ginagawa, kasalanan sa'yo yun. Whether you are in the church or outside the church, pag nalaman mo. Kaya yung mga hindi kaanib ng iglesia nung una, ang sabi ni Kristo doon sa mga Pariseo, kung hindi nyo naintindihan, mga bulag kayo, wala kayong kasalanan, hindi kayo mananagot. Pero kung hindi naman kayo bulag, nakakakita kayo, mananagot kayo, sabi ng ating Panginoong Kristo doon sa aklat ng Juan, 9:38 natin umpisahan. At sinabi niya, Panginoon, sumasampalataya ako, at siya'y sinamba niya. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Yaong mga Pariseo na kasama niya ay nangakarinig ng mga bagay na ito, at sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag din? Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Datapwat ngayon sinasabi ninyo, kami nangakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Nananatili ang kasalanan nyo. Nagkiklaim kasi sila, naiintindihan nila. Kasi nung sabihin nila na kami ba rin, Panginoon, mga bulag din, parang they know na hindi sila bulag. They trust na hindi sila bulag. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan, dadapwat. Ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Ang ibig sabihin, may kasalanan din sila kahit hindi sila kaanib sa iglesia. Pagka narinig nila at naintindihan yung aral ng Panginoong Hesukristo. Ang magkaiba lang, yung kaanib at hindi kaanib, parehong nagkakasala yun pag alam na nila ang aral, di nila ginagawa. Ang pagkakaiba lang, yung hindi kaanib, mayroon pa siyang pagkakataon na mapatawad. Pag umalib siya at nagsisi, may pagkakataon pa siya. Yun ang pagkakaiba. Yun namang kaanib na naliwanagan na ng gusto. Yun ang wala ng pag-asa pagka sinadya niyang labagin yung naliwanagan niya sa 6:4 ng Ebreo. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating at saka nahiwalay sa Diyos, ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi. Yamang kanilang ipinapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Yun. Pagka naliwanagan na, tungkol ang wika sa minsang naliwanagan, nakalasap na ng kaloob ng kalangitan, nakabahagi na ng Espiritu Santo, nabautismuhan na, tapos nakalasap na ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, tapos saka nahiwalay sa Diyos, hindi na maaaring baguhin sila ng pagsisisi. Karugtong nung sinasabi niya sa 10:26 ng Ebreo pa rin. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap
ang pagkakilala sa katotohanan ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Yan ang sabi ng salita ng Diyos, kapatid. Kung sinasadya ng pagkakasala, pagkatapos na matanggap na ang pagkakilala sa katotohanan, ibig sabihin, naanib na yan. Natanggap niya na pati bautismo. Pero sinadya pa niyang magpatuloy sa kasalanan, wala nang hain na natitira. So dalawang kondisyon yan, nakaalam, nakarinig, kaanib at saka hindi. Yung kaanib, walang pag-asa yun pagka sinasadya niyang nilalapastangan ng aral ni Kristo. Yun namang hindi kaanib kasi may provision pa ng pagpapatawad doon kasi wala pa yung katulong na espiritu. Sa bautismo kasi tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo, sabi ng Biblia. Yung kaloob na yun yung espiritu ng pagkukupkop. Bibigyan tayo ng espiritu ng pagkukupkop, pag-aampon. Sa English, Spirit of Adoption. Yun ang isa sa pangunahing kaloob ng Espiritu Santo, yung espiritu ng tinatawag na adoption. Basahin natin yung 8 ng Roma 15 at 16. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pag-aampon, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Iglesia, ang binabautismuhan, tumatanggap siya ng espiritu ng pag-aampon. The Spirit of Adoption. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Ayon, sabi sa Biblia, you have not received, sabi sa mga kaanib sa iglesia sa Roma, the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. Yung sinabi na tatanggapin ng kaloob ng Espiritu Santo, ang isa roon ay yung spirit of adoption. Nag-uumpisa yon sa pagkatao ng isang tao na nabautismuhan. Mag-e-exist sa kanya yung spirit of adoption na yun. That is a God-given spirit sa isang taong tumanggap ng bautismo. Yung espiritu na yon, lalakip sa ating espiritu. Sabi dun sa 16 sa English, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Sabi sa Tagalog, ang espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Kaya itinatanghal na anak ng Diyos ang nasa iglesia, na totoong iglesia, na tumanggap ng bautismo kasi ibinibigay sa kanila yung spirit of adoption. Kailangang